Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila nagulantang nga ang lahat dahil nga di umano ang mga PSG ay nagsama-sama na para papatalsikin itong sikuting ng norte na ito. Ito nga ang nakakagulat na talagang maraming sumusuporta noon kay kuting ng norte na ito. Ngunit talagang nagbago nga ang lahat dahil nga sa kanyang ginawa at talagang nagbago nga ba talaga lahat or talagang plano niya ito mula noon hanggang ngayon na talagang gagamitin niya lamang ang boto ng taong bayan, lalong-lalo na at gagamitin ang pangalan ng Duterte. Ngayon nga ay nagkakaalaman na at ngayon nga ay nabuking na ang totoong pakay ni Kuting ng Norte at ni Lisa Smugs na ito, kasama pa si Romualdez. Dito nga natin makikita mga kaibigan na tuluyan ng nawalan ng respeto ang taong bayan kay Kuting ng Norte na ito dahil nga sa patuloy niyang hindi nakikialam sa bansang Pilipinas at talagang papatuloy na pangungulimbat ng kaban ng bayan. Na kung tutuusin, marami silang pinapalabas at sinasabi na bilyon na ang nagastos nila para sa bansang Pilipinas, ngunit wala silang maipakita ni kahit isang resibo. Ito nga ang nakakagulat na sasabihin mo lamang na talagang bilyon ang nagastos para sa proyekto ng bansang Pilipinas, ngunit wala ka naman maipakita ng resibo. Ano ang ginagawa nito? Tinitingnan niya ang taong bayan na walang alam at tanga. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nalabag sa batas. Anong ginawa? Sinopres, di ba? Sinopres ang kanyang, malayang pag-aklas. When I say malayang pag-oppose. Pag-aklas na hindi tama yan. Anong ginawa? Pinagbubulyawan. So, oppression yun. Pagwawalang iya sa tao. Ano nangyari kay Milo? Nagkaroon ng depression. So, nung na-depression, nagkulong siya sa kanyang kwarto, hiniwa niya ang kanyang pulso. At nasa Manila Doctors. Yan ba ang turo ni Rizal Kuting? Na kapag nag-express kami ng aming patriotism, kasi ang ginawa ni Milo Perez is pagsasalarawan ng patriotismo. Kasi lumalaban ka dito sa pinuno mo na pinapagawa kang mali. Pero dahil hindi yan nakayanan, dahil minaltrato siya, inoppress. Dahil sa korupsyon, nagkaroon ng depresyon, naghiwa na sa Manila Doctors at gwardyado ng mga utosan ni Jason Tiago at ni Lisa Smugs. Nagwardyan si Milo Perez sa kanyang hospital bed sa labas para hindi magkaroon ng statement o hindi siya makapagbigay ng statement sa mga media kasi gusto ng gobyernong ito news blackout. Hindi yan ang gusto ni Rizal. Kaya nga may La Solidaridad. Doon ipinahayag ang kanilang mga pighati sa mga mananakop, sa mga taksil na katulad ng mga Espanyol nung unang panahon na yon at mga katulad nyo dyan sa Malacanang. Tungay na kayo ang taksil sa bayan. Kayo. Tapos ngayon may paano-ano pa kayo? May seremonya pa kayo mga linti ka mo? Ano pa sinasabi ni Rizal? Baka may maintindihan pa tayo dito. Okay. Hindi dapat maulit ang madilim na kasaysayan ng ating bayan kung saan ito'y pinagharian at hinalay ng isang tao lamang. May malupit na kabanata sa ating bansa na hindi dapat maulit. Okay? Ano to? Alright. Yan. Katulad yan. Anong nangyayari sa ating bayan? Diba? Ano ang nangyayari? Explanation pala yon. Okay? Bumalik kayo sa inyong lupa. Nabanggit ko na yan. Ano ang nangyayari ngayon? Pagmamalupit. Okay? Sabi ni Rizal pa, ang katalinuhan ay walang bansa. Ito ay nagbubunga sa lahat ng lugar. Ito ay parang liwanag at hangin.
at ito ay katangian ng lahat. Okay, anong ibig sabihin yan? Ha? Ang katalinuhan ay taglay natin. May individuality tayong katalinuhan na dapat tayo ay what? Maging matapang, maging matalino sa paglaban dito sa pang-aapit sa atin ng gobyerno. Nakita ninyo? Ang daming magaganda sinabi ni Rizal. Pero sinasabuhay ba ng mga lintik na ito? Taliwas. Ano nangyari? Again, pagbibili ng babae, pakikipagsabuatan ni Lisa sa Smartmatic. Ayan, ito ang pinaka-latest natin nung nakaraan, yung Department of Human Settlements na inappoint ni Coting, ni Marcos Jr. na si Acuzar. Anong inappoint niya dyan? Anong ginawa ng Acuzar na yan? May negosyo na nagbibenta ng kondo ng mga properties matapos bayaran ng mga OFW na mga bayani, paid off na, hindi maibigay sa kanila ang kanilang mga condo units, ang kanilang mga property paid off na kasi isinanla ni Acuzar ng kanyang kumpanya sa bangko para mapagkikitaan. Yan ba ang turo ni Rizal, Coting, na mag-appoint ka ng mga jejimonyong katulad mo na gagatasin, pipigain ng pera ng mga OFW? Actually, si Attorney Glenn Chong ay may nag-post siya palangga na after that vlog, may kaibigan siya na first time nanonood sa akin na mayroong isang OFW na nakapangasarawa ng Australian na na-paid off na yung condominium nila sa pagmamay-ari ni Jerry Acuzar. Okay? Ang San Jose Builders, okay, sa hindi nakasunod, siya po ay appointee ni Coting sa DHSUD at may San Jose Builders na company. Yun nga, ayon kay sa kaibigan Attorney Glenn Chong, paid off na, hindi ibinibigay o ayaw pa ibigay yung kanilang condo unit kasi nga ang daming problema. So yan ba ang turo ni Rizal, Coting, na isabuhay ang buhay niya? Yung kanyang mga magandang gawain, mag-appoint ka ng mga manggagancho, mag-appoint ka ng mga taong nangungulekta ng pera sa OFW, pabayarin sa kanilang mga condo units, sa kanilang mga properties na pinangarap nila, pinaghirapan nila, double job, triple job, hindi na natutulog ang mga OFW. Pagkatapos silang bayaran, ayaw nyo ibigay? Mga hinayupa kayo? Ano pa, Coting? Ano pa turo ni Rizal dito? Oh, ang dami mo sinasabi na isa buhay ang ni Rizal. Okay, excited na ba kayo sa PSG? Okay, I think for 40 minutes. Okay, mga palangga, punta na tayo sa PSG. Ito, A1 information. Coting Marcos Jr. liligwakin ang mga PSG. Dahil sa kapulburonic, ang dami ko, di tayo matatapos kay Rizal. Di ba? Ang haba ng buhay niyan. Dahil sa pulburonic na presidente o first gentleman ninyo, tamang hinala na sila. Diba, sinabi ko sa inyo na dahil sa sunog na mga jutak at wala ng empathy, wala ng pagmamahal sa Pilipino, dahil sa mga ina-expose natin dito, yung mga puting ahas natin, okay, na hindi nila ma-pinpoint, pinagtatanggal, okay, sa mga departamento, lalo na sa Presidential Communications at sa iba pang mga ahensya, at also sa PIDEA, di ba? Si Moro Virgilio Lasso. Okay, connected talaga tayo, Lasso. You know why? Ikaw ay, gumraduate pala siya, PMA year. Maharlika. Okay, batch niya ay Maharlika. Connected tayo. Galit na galit yan si PIDEA Lasso. Dahil may puting ahas na nagbigay sa atin ng information na sa kanyang pang-o-oppress, pang-didibdib, pagsusuppress kay Attorney Delgado. At after natin binalita dito, tinanggal si Delgado actually, at inilipat ang ibang mga, hindi lang iba, marami, I think there are less than 50, more or less 50 personalities, binanggit ko na yon, na pinagtatanggal o pinagtatapon ni Virgilio Lasso. Yan, Coting Jr. Nanonood kayo Kung matino ka, yung Lasso na yan, o hindi mo matanggal dahil kasabot niya sa pulburon. Dahil yan ang nagpa special treatment kay Mark Anthony Sayarot. O dapat tanggalin mo yung hayop na yan. Ano ginagawa niya? Pang-aapi dyan sa mga abogado dyan sa PIDEA.
Yan ba turo ni Rizal? Okay, balik tayo dito kay PSG. Ngayon, mga kababayan, dahil praning na sila at umaalsa na kayo, nag-iigna. Sabi nga ni Kuting, di ba, pasiklabi natin ang ating mga damdamin. That's what we are doing here. Pasisiklabi natin ang ating mga damdamin, ang ating mga dugo sa nasyonalismo na sinasabi ni Rizal. Kailangan nating hindi matakot sa pang-aapi, panggigipit ng mga hayop na ito. Dahil, mga palangga, number 1, yung PSG na nagurgur sa kanyang sarili dahil inapi ni Lisa Marcos a few months back. Okay? Now, October of this year, tamang hinala na si Kuting at Lisa Smugs. Kaya kayo, mga PSD now, baka hindi nyo pa alam. Papalitan kayo. Okay? Papalitan kayo ni Kuting at ni Lisa dahil tamang hinala sila sa inyo. Kawawa naman kayo dahil pinagbibintangan kayo na isa kayo sa mga puting ahas. Diyos ko po, wala naman akong kilalang PSG. Kita ninyo kung gaano kapulboronic. May Intel Fund. Billion ang Intel Fund. Yaan hindi ma-pinpoint kung sino, kung talagang may puting ahas na PSG. So ngayon, dahil sa pulboronic na si Kuting at si Lisa, mga palangga, liligwakin nila ang mga PSG. Pero ang advice sa ibang militar, that's dangerous. So now, for sure, ang mga PSG, hello po, do your job. Pinaghinalaan kayo ni Kuting. Kaya naman, nung nagsakit-sakitan si Kuting, ito, December 2, nung after niya mag-party kay Acuzar, kumpare niya yan eh. Di ba nagninong siya doon sa kasal? Nung December 2, nagpanggap si Kuting na nagsakit-sakitan. Nung nakaratay siya kunyari sa bed, na may kubid-kubidran ng giatay, ano nangyari sa kanya? Dahil nataranta si Lisa Smugs. Actually, nang natataranta si Lisa Smugs pala, doon yung sa may muscle spasm siya. Nataranta si Lisa Smugs kasi baka lusubin ng taong bayan. Kaya umorder si Lisa Smugs ng 10 tangke ng mga militar. Huwag niyo isinungaling yan, mga sir. A1 information yan. Okay? So, ganyan kabulok ang gobyerno ninyo. Ngayon, PSG, pinaghinlaan na kayo. Ang tingin sa inyo, mga puting ahas, papayag ba kayo? Imagine nyo, mga kababayan, lahat pinaghihinalaan. Anong silbi ng confidential fund? Mga palangga, ano ang silbi ng confidential fund ng Intel Fund kung hindi nila kayang tukuyin kung sino ang puting ahas? Anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Ang ibig sabihin, kung bakit nakakarating sa atin ang impormasyon, sukang-suka na ang mga taong nakapaligid sa kanila. Paano makakarating ang information from PIDEA? Makarating sa akin. Paano makakarating ang information galing sa PPA? Paano makakarating ang information galing sa Presidential Communications, sa BIR, sa lahat? Kung hindi sukang-suka ang mga tao sa kanila. At now, bumagsak, 40-something % bagsak na naman ang kanyang trust rating. Kaya gigil na naman sila. Kaya nga nagpadala sila dito ng what? Manggugurgor? Hindi kayo mananalo sa taong bayan. Kaya tigil nyo na yung next year, huwag na kayo mag-celebrate ng mga Rizal Day na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi isa yan sa habilin ni Rizal. Ang sabi ni Rizal, binili niya sa kanyang mga pamilya na huwag i-celebrate ang anibersaryo ng kanyang pagkamatay. Yan, nabasa niyo ba yan? Yeah. Bili niya yan sa kanyang mga magulang. Alam niyo kung bakit? Sinasayang niyo lang ang pera ng bayan. Buti sana kung isinasabuhay niyo talaga ang buhay o ang nais ni Rizal na mga mabubuti niyang kanaisan, pangarap sa taong bayan. Hindi, puro lang kayo Rizal Day, chu-chu, magdasal-dasal, mag-outfit si Butod. Kanina kita ko Butod na naman. Pagdating sa picture ng Presidential Communications, tinapyas na naman, pinadaanan naman ng piso ng tiyan niya, mga ganon. Sinasayang nyo lang ang pera ng bayan dahil lahat kayo dyan sa Malacanang na ginokonsente ang kababuyan ni Kuting ay mga taksil. Taksil ka, Marcos Jr. Taksil ka sa bayan, taksil ka, Lisa Smugs. Kayo dapat ay lipulin na. Visit kayo, dapat kayo ilubog ng taong bayan sa Komunoy. Akala nyo forever kayo dyan? Hanggang ilang buwan na lang kayo. Ilang buwan na lang nabibilang sa inyo. Men in uniform, nakita ninyo?
Uy, wag na tayo mag-anuhan, mga PSG. Okay, wag na tayo mag-ano, wag na tayo mag-ano dito mga palangga. Hindi yung serve-serve ng presidente. Binababoy na kayo, may nagpatiwakal na nakabaro nyo na PSG. Tapos nakikita nyo naman ang mga transaksyon nila. Mismo kayo, di ba? Well, A1 to. Inuutusan kayong kumolekta ng bag money. O, ewan ko lang kung sino sa inyo dyan. O, well, siyempre, kung ikaw ay PSG na inuutusan ka mga ngolekta ni Lisa Smugs. O, inuutusan daw sila palangga. Ano bang kinalaman ko dyan? Nandito ako. O, ang iba sa kanila, kumukolekta ng bag money. Ayan, liwanagin nyo yan. Pinapakolekta sa what? Sa iba't ibang ahensya. I remember, may vlog ako dyan. 100, like every week, multi-million. Yan ba ang turo ni Rizal? Tinuro ba ni Rizal na kayong mga taong bayan, mag-aral kayo, pahalagahan ng edukasyon, magpakadalubhasa, at kapag naging dalubhasa na kayo, ay tumakbo kayo sa politika, at kayo ay mangamkam katulad ni Lisa at ni Kuting. Ubusin nyo, limasin nyo ang pera ng bayan. Yan ba ang kagitingan? Yan ba ang patriotismo? Yan ba ang pagmamahal sa bayan? Paano Rizal? Oy, Rizal, gumising ka. Ay, Dr. Rizal, paano kami uwi sa bayan kung gugurgurin kami? Kasabot nila mga sindikato. Paano yan? Paano uwi ang mga Pilipino? Kinakamkam nila ang pera. Alam nyo, baka maganda pa tayo sa Amerika. Mga palangga, kung hindi ninanakaw ang trillions of money ng natin lahat. Bulok. Binubulok nyo ang Pilipinas. Kaya mamamatay na lang yata tayong lahat na third world country ang Pilipinas dahil kapag ikaw ay nagsalita, ay hahantingin ka. Katulad ko. Ako ay pinakabuhay na example. Galit na galit sila. Dahil in-expose natin, katulad na expose natin ngayon, PSG. Presidential Security Group, tamang hinala na si Kuting, papalitan daw kayo. Abay, andam-andam na. Dahil pinaghihinalaan kayong what? Whatever. Puting ahas o kung ano man. Wala silang tiwala sa'yo. See that? Yung mga ganyang tamang hinala, mga palangga, yan na yung mga pulburonik, kung ano-ano, has hallucination yan. Wala kang tiwala dyan sa mga taong yan. So saan ka may tiwala? Yung taga-kolekta ng bag ng mga payola, galing sa iba't ibang ahensya, taga-kolekta sa customs, taga-kolekta sa PAGCOR, sa lahat, kay Altenco, kay Rubio, yan ba? Sa PCSO, yan ba? So yung mga yon hindi nyo tatanggalin. Pero yung mga taong nagsisilbi ng tama, gusto nyo tanggalin. Yun ba yon? Paranoid, sabi ni E.T. Happy New Year sa inyo. Bukas pa yung 31 dyan, di ba? So yun mga palangga. Thank you for Nikki ko setting sa kanyang revelation. Ngayon ko nga napanood, di ko napanood dati yun eh. But anyway, nagkukunwari na naman ang mga pulboronic. So Kuting Junior, huntingin nyo na naman ako? Report ko na kayo, Top of the world. Top of the world kayo. Actually, kaya di ba dito sa Amerika, I'll tell you something. Dito kasi sa Amerika, recorded di ba lahat kapag nag-report ka sa mga yung mga terorismo, kung ano-ano pa man. So, may ginawa na naman ako ngayong araw na ito. Para lang malaman nila. Kasi recorded tong bunganga ko eh. Di ba? Tinatawagan ko ang mga authorities even though na-report na natin sila, pinablatter na natin sila, na-report ko. Actually, na-amaze na naman. Okay, na-amaze na naman. Doon sa mga kapapasok lang, balikan nyo yung first first part ng video, yung boses ni Nicky Cosseteng, na sinasabi niya na pulboronic talaga si Marcos Jr. Anyway, so alam mo naman mga palangga dito, to make sure na yung bunganga ko makarating sa mga ahensya, maliban sa local police dito sa Los Angeles County, ay tumawag ako kanina sa iWatch. Okay? You know that? iWatch. Pero yung mga pina-prioritize nila, yung mga terorismo, yun ang yung kunyari may nakita ka na parang kahina-hinala dito sa area na to. So tinawagan ko, I know na kung para saan sila. So sabi ko,
may ire-report ako kasi sabi ko na gano'n, itong mga taong ito, binanggit ko ang mga pangalan ng mga bataan ni Lisa at sinabi ko siya ang pinuno at yung asawa niya under Disaya. Tatawa siguro sa akin yung seryoso kasi mga yan pag over the phone. So tinawagan ko, sabi pinakwento sa akin kung ano ba ang problema ko. So sinabi ko, ako ay vlogger at may nakatanggap akong threat sa buhay. So, sino ba itong mga taong ito? Sinabi ko, presidente ng Pilipinas at ang asawa niyang Jindot na First Lady. Nakaibigan ko yan, ganito, ganyan. Kinuwento ko. Isinuportahan ko sila, inimbita nila ako, naka-dinner ko, lahat ng sinabi ko. Kinuwento ko lahat. Okay? Kasi recorded yan. Para kung ano man ang mangyaring gagawin nila, lahat yan palang recorded yung bunganga ko. Okay? So, pinaalam ko na. Bukas, okay, meron naman ako misyon. Para magkalat ang mga pangalan ninyo dito, mga hayop kayo, para nakalagay na. So bago pa kayo makarating, naka-alarm na kayo. Alam mo, Lisa, hindi mo kaya lahat. Kahit may power ka pa, may pera ka, na feeling mo ikaw ang most powerful sa Pilipinas. Tangina ka, hindi mo kayang bilhin ang lahat ng tao. At sisiguraduhin ko, okay, na hindi kayo magwawagi. At kung magwagi ang kahayupan ninyo, malalagay ka, nakalagay ka na, sa buong mundo na ikaw ay manggugurgor at sindikato. Hindi ka lang fixer, smuggler, sindikato, lahat ng kahayupan nasa iyo. Kaya kayo, PSG, ano pa ang ginagawa ninyo? Anong ginagawa niyo dyan, mga palangga? Okay? Anong napala nyo? Sabi ni Robert Lara, pang-aapi kay Inday Sara. Lahat yan palangga, may yan, may mga balik yung mga yan. Dapat boljackin yung mga politiko na nagbabalak maging pangulo. Isip Tambaluslos. Ayan, actually sinama ko sa listahan si Tambaluslos. Porket politiko kayo, sinama ko yung sa listahan ng mga manggugurgur. Lahat namahan ko sa listahan sa libro kong pink. Alam niyo mga palangga, hindi dapat tayo natatakot sa mga putang inang ito. Yan ang sakit sa Pilipinas. Na kapag mayor, kongresista, whatever, takot tayo. Ako hindi. Kayo huwag kayo matakot. Ilaban nyo ang karapatan ninyo. Dahil yung mga inayupak niya, mga basura yan. Yan ang problema sa bayan natin. Natakot ang mga tao kasi si mayor, si barangay captain. Kaya cycle na ang buhay ng Pilipino na inaapi na lang kayo, inaapi na lang tayo. Kailangan tumayo tayo sa ating mga paa, sa ating mga kamao. Kaya kung sama-sama tayo mga palangga, malulubog natin si Kuting, si Lisa sa Kumunoy. Dahil ito ay sagot sa kahayupan na ginagawa nila. Hindi ito pag-aaklas or something dahil gusto mo lang palitan ang gobyerno. Kaya ka nagsasalita, katulad ni Rizal. Nagsalita siya sa pang-aapi ng mga Espanyol, ng mga banyaga sa lupa nating tinubuan. Anong ginawa sa kanya? Ginurgor sa Bagong Bayan. It's the same thing na ginagawa ngayon ng gobyerno ni Kuting na kapag nagsalita ka, sisindakin ka, kakasuhan ka o gugurgurin ka katulad ni Percy Lapid. Di ba? Hindi forever yung power na yan. I'm telling you, PSG, men in uniform, police, militar, lahat ng mga tao sa Pilipinas, kapag kayo ay nag-speak up, magiging basura lahat ang mga yan. Dahil dapat kayo ay kumilos na. Dahil binababoy na kayo. Syunga ba kayo? Patawad, mga sir, mga ma'am. You know, alam niyo naman si Marrica, yung bunganga talagang uncontrollable. Syunga ba kayo mga ma'am, mga sir? Binababoy na kayo, loto, maya-maya may loan better? Ano kayo? Iniinsulto yung mga talino ninyo, yung tayog ng pinag-aralan ninyo? Loan better? Tatakpan ng mga mukha? Sabi ko, napakadali lang imbestigahan ng mga nanalo sa loto.
Kung talagang poprotektahan, kunyari, kung totoong nanalo yan, madali lang yan. Kalad ka rin. Papuntang Senado, Kongreso, kung yan ba ay legit na nanalo. Baka taga Bulacan, baka kamag-anak ni Arjen Nieto, pinsan ni Robles, mga kamag-anak ni Lisa sa Iloilo, mga kamag-anak niya, ang mga nanalo pala. Diba? Napakadali lang yan. Na-transfer ba ang winning money doon sa personal? Let's say si Juan de la Cruz ang nanalo, loan better. Ang dami nila tangin ng loan better na yan. Napunta ba ang pera sa bangko niya? O baka mamaya napunta lang for 1 week, tapos na-transfer na kung kani-kanino. Na-transfer sa bank account ni Lisa. Or tignan nyo mga CCTV. Winidraw lahat, mali-maleta, nilagay sa Nara Street, sa Forbes Park, sa bahay ni Kuting. Kayo, mga kongresista at mga senador kayo, mga hinayupa kayo, mga traidor kayo, mga taksil kayo, napakadali lang gawin ng mga sinasabi namin dito. Imbestigahan ninyo. Yun nga lang si Milo Perez na naghiwa ng kanyang pulso. Imbestigahan ninyo. Yung PSG na naggurgur sa kanyang sarili. Imbestigahan ninyo. Anong ginagawa nyo? Sinisingle out nyo yung SMNI. Diba? Imbis na yung mga mahalaga, si Sayarot, na dinadala ni Kuting sa New York, sa Amerika, sa kung saan-saan pa, na nahuli ang putragis, nahuli ng ng mga tuni-tuniladang mga polboron. Walang nag-imbestiga sa mga hayop, mga kababayan. Men in uniform, people of the Philippines. Sinasama ni Marcos Jr., ni Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. aka Polboronic Kuting ng Norte ang mga sindikato sa kanyang trip at mga smuggler gamit ang pera ng bayan. Ni isang kongresista, ni isang senador may nag-push ba? Meron si Swansing nung January nga kay Michael Ma. Pero sinopress na rin ang kanyang, wala rin balls. O naduwag ka ba, Congressman Swansing? Taya mo na buhay mo. Taya na natin lahat ng buhay natin. Total matanda ka na. Diba? Ako mas bata ako sa iyo. I-booking mo na. Kung sino nag-utos, kung sino nagpatahimik sa iyo, lahat tayo mamamatay. Walang makakaligtas. Okay? Pero sana gawin ninyo nakapakipakinabang, hindi parang bato sa lansangan. Sabi ni Rizal, ang inyong buhay. Magsalita kayo sa kapakanan ng Pilipinas. Ng inyong mga kababayan. Dahil yan ang mga sinasabi nyo eh. Di ba, nagpa-plug ceremony kayo, mga statement nyo, birthday ninyo, mga inayupa kayo, araw ni Bonifacio, araw ni Rizal, araw ng kung sino-sino, Pasko, New Year, sasalita kayo na tayo ay magsama-sama, maganito, ganyan, chuchu-chuchu. Di ba? Attorney Glenchong is in the house. Ate Claire, tanungin mo si Tambaloslos, anong ginawa niya sa 521 million na project request ko noong first term namin as congressman? Na-release ang pera pero walang umabot sa kalsada sa distrito ko. Ayan. Thank you, Attorney Glenn. Ayan po. Sa ano pala sa Boljakera si Attorney Glenn nag-comment. Ayan, mga kababayan. O, Tambaloslos. Nasaan ang 525 million na approve, na ni-request ni Attorney Glenn Chong noong siya ay congressman, na i-release ang pera pero hindi dumating. Yun, mga kababayan. Then, dakdak sila ng dakdak, si Kuting about Rizal, life of Rizal, mga taksil, mga traidor, 525 million, Romualdez. Imagine mo, that was before. Ilang years ago na yon. Ilan ang na-accumulate nilang pera galing sa taxpayers' money. Tapos sasabihin nila, bayani tayo, mga palangga. Bayani tayo dito sa abroad. Tangina, bayani, inuutulang tayo ng mga motherhood statement ng mga ginayupak. Pero yung pera natin, yung mga taxpayers' money, wag na nga tayo pumunta sa taxpayers' money kasi talagang ang korupsyon talagang malala, lalo sa gobyerno ni Kuting. Pumunta na lang tayo dito sa kaibigan ni Attorney Glenn Chong. Okay?
na nilapitan ng kanyang kapitbahay dahil ang kanyang condominium na paid off na ayaw ibigay ng San Jose Builders ni Jerry Acuzar na appointee ni Kuting sa DHSUD kahit bayad na ang kanyang condominium. Diba? Ito nga yung post ni Attorney Glenn Chong. Ito yun mga palangga. Basahin ko. Ayon sa aking kaibigan, first time niyang manood kay Maharlika kanina. My friend was impressed dahil may kapitbahay sila na humingi ng tulong sa kanyang nanay na abogado. Ang kapatid ng kapitbahay nila ay nakapag-asawa ng Australian. Bumili sila ng unit sa condominium ni Acuzar. Ngunit hindi sila makapasok o gumamit sa unit nila dahil may problema raw ito. Ano yung problema? Yun nga palangga, sinasanla ni Acuzar ang mga units sa bangko. Diba? Or minsan dalawa ang owner. Para pagkakakitaan pa. Ano? Rizal, hindi ka bababangon? Dr. Jose Rizal, bumangon ka at hilain mong paa ni Kuting. Si Acuzar mukhang scammer, sabi ni 698 Kid. Ngayon mga palangga, again, nakasuka tong gobyernong ito, pero hindi nga ako titigil mga palangga. Wala nang takot si Maharlika. Lahat tayo matitegi. I'm telling you, oy kayo, mga men in uniform, duwag ba kayo? May training kayo Pero tatatatat, di ba? Ako nga, training ko, boxing lang O anong kinatatakot ninyo? Kung mahal nyo yung bayan, ipagtanggol nyo kami. Ipagtanggol ninyo ang mga kaapu-apuhan ninyo, ang mga susunod na henerasyon. Papayag ba kayo, mga sir, mga ma'am, na patuloy tayo sa ganitong karimlan na ang nagpapatakbo sa atin, pinagdududahan kayo, pulboronic, tamang hinala, nag-hallucinate na. It's up to you. Pero ako, titigil. Kahit magpadala pa sila ng mga sniper dito. At least alam nyo na kung sino ang promotor. Hindi ako natakot na matay mga palangga. Lahat tayo dapat lumaban sa pang-oppress, corruption, at depression ang naidudulot sa iba nating mga kababayan. Ako, hindi uso sa akin ng depression. Pinanganak akong may kakambal na itak. Anyway, pinanganak akong may kakambal na GTAX, mga palangga. Meron pa tayong mga babasahin dito Okay, 525 million noong 2010 pa yan. Malaking pera yun niya. 525 million. Romualdez, isuka mo. Nandyan lahat sa tiyan mo yung 525 million But anyway, mga palangga, tuloy ang laban. This is your fair lady Maharlika. Wala po tayong inaatrasang laban. Todo na to. Ako nasasalo lahat ng bala sa mga puting ahas ko. Abangan nyo. Sa January 1, 2, or 3, bonggang-bongga ang ating mga revelasyon. Kaabang-abang. Pero sana hindi lang hanggang expose si Maharlika. Sana umaksyon kayo dyan sa Pilipinas. Sabi ko nga, ako nasasalo ng mga bala para sa inyo dyan. Hindi po biro ito. Ang mga binabangga natin dito. Naloka nga sa akin yung tumawag ko sa iWatch kanina. Kinuwento ko bonggang-bongga. Siguro di siya makapaniwala. So I can show you evidence. Pero the reason why I called, para lang ma-record yung aking boses doon. Kasi binigay ko yung information ko. Ganun po dito Hindi katulad sa Pilipinas, kayang bayaran lahat. Ngayon, huwag nyo nang ilabas yan. Ganyan. Dito recorded lahat. Diba? You know that already. Nakikita nyo naman yan sa mga TikTok o sa social media. Anyway, this is your fair lady Maharlika. Huwag kayong matakot sa buhay nyo palangga. Lahat tayo pupunta dyan. Sabi nga ni Rizal, wag sana kayo maging bato sa lansangan na parang walang silbi, na walang pakialam sa bayan ninyo. Kasi kung sama-sama tayo, yung mga batong nakakalat ngayon, pag nagsama-sama tayo, magiging pundasyon tayo, magiging building tayo, na kaya nating tumbahan ang mga puting, yung mga ahas, katulad ni Lisa, at si Kuting, para madurog natin ang bonggang-bongga. Maging matibay tayo. Tayo ang pundasyon ng susunod na henerasyon. Thank you, palangga. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan kung gaano nga talaga kakurap ang administrasyon na ito na kahit pag-aralan natin ay talagang hindi bulag ang taong bayan. Ngunit ang pinapakita ng mga tambaluslos na ito, Lisa Smugs at Kuting ng Norte, lalong-lalo na itong si Speaker Romualdez na ito na tila parang walang alam ang
Pilipino at nabibilog pa rin nila ang ulo. Kaya naman ngayon ay talagang naggalit ang mga batikang mga abogado at mga matitinong vlogger ay isinisiwala talaga ang mga kabulukan nila. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.